Dumating, ngayon, ang isang napakahalagang pahayag ng katotohanan. Ang mga pag-iisip na halos sa anumang damdamin ng mga emosyon, ay nagbibigay ng isang magnetic na puwersa na nag-aakit mula sa mga vibration ng ETER, iba pang katulad, o kaugnay na pag-iisip. Ang isang pag-iisip na magnet na may damdamin ay maihahalin tulad sa isang binhi na kapag itinanim sa matabang lupa, ay sumibol, lumalaki, at dumarami ng paulit-ulit, hanggang sa ang orihinal na isang maliit na buto, ay naging hindi mabilang na milyon-milyong mga buto ng parehong tatak. Ang ether ay isang malaking cosmic mass ng walang hanggang puwersa ng vibration. Binubuo ito ng parehong mapanirang vibrations at constructive vibrations. Ito ay nagdadala, sa lahat ng oras, mga panginginig ng takot, kahirapan, sakit, kabiguan, paghihirap, at mga vibrations ng kasaganaan. Kalusugan, tagumpay, at kaligayahan, tulad ng tiyak na dala nito ang tunog ng daan-daang orkestra sayon ng musika, at daan-daang boses ng tao, na lahat ay nagpapanatili ng kanilang sariling individualidad, at paraan ng pagkakakilanlan, sa pamamagitan ng daluyan ng radyo. Mula sa malaking kamalig ng ether, ang pag-iisip ng tao ay patuloy na umaakit ng mga panginginig ng boses na naaayon sa kung ano ang nangingibabaw sa isip ng tao. Ang anumang pag-iisip, ideya, plano, o layunin na nasa isip ng isang tao ay umaakit mula sa mga vibrations ng ether. Isang host ng mga kamag-anak nito ay nagdaragdag ng mga kamag-anak na ito sa sarili nitong puwersa at lumalago hanggang sa ito ay maging nangingibabaw, motivating master ng individual na kung saan ang isipan ito ay nakalagay. Ngayon, bumalik tayo sa panimulang punto at maging alam kung paano maitanim sa isipan ang orihinal na binhi ng isang ideya, plano, o layunin. Ang impormasyon ay madaling maihatid, anumang ideya, plano, o layunin ay maaaring ilagay sa isip sa pamamagitan ng pag-uulit ng pag-iisip. Ito ang dahilan kung bakit hinihiling sa iyo na magsulat ng isang pahayag ng iyong pangunahing layunin, o definite chief aim, ilagay ito sa memorya, at ulitin ito, sa naririnig na mga salita, araw-araw, hanggang sa ang mga vibrations ng tunog na ito ay umabot sa iyong subconscious mind. Tayo ay kung ano tayo, dahil sa mga vibrations ng pag-iisip na ating kinukuha at nirerehistro, sa pamamagitan ng stimuli ng ating pang-araw-araw na kapaligiran. Magpasya na itapon ang mga impluwensya ng anumang kapos-palad na kapaligiran, at bumuo ng iyong sariling buhay upang mag-order. Ang pag-imbentaryo ng mga ari-arian at pananagutan sa pag-iisip, matutuklasan mo na ang iyong pinakamalaking kahinaan ay ang kawalan ng tiwala sa sarili. Ang kapansanan na ito ay maaaring malampasan, at ang pagkamahiyain ay isasalin sa katapangan, sa tulong ng prinsipyo ng autosuggestion. Ang aplikasyon ng formula ng pagtitiwala sa sarili. Una, alam kong may kakayahan akong makamit ang layunin ng aking tiyak na layunin sa buhay, sa makatuwid, hingi ko sa aking sarili ang patuloy na pagkilos tungo sa pagkamit nito, at ako dito at ngayon ay nangangako na gagawa ng ganoong aksyon. Pangalawa, napagtanto ko na ang nangingibabaw na mga kaisipan ng aking isip ay sa kalaunan ay magpaparami ng kanilang mga sarili sa panlabas, pisikal na pagkilos, at unti-unting ibahin ang kanilang mga sarili sa pisikal na katotohanan, sa makatuwid. Itutuon ko ang aking mga iniisip sa loob ng 30 minuto araw-araw, sa gawain ng pag-iisip ng taong nais kong maging, at sa gayon ay lumilikha sa aking isipan ng isang malinaw na kaisipang larawan ng taong iyon. Pangatlo, alam ko sa pamamagitan ng prinsipyo ng autosuggestion, anumang pagnanais na patuloy kong pinanghahawakan sa aking isipan ay hahanapin sa huli ang pagpapahayag sa pamamagitan ng ilang praktikal na paraan ng pagkamit ng bagay sa likod nito, sa makatuwid. Maglalaan ako ng 10 minuto araw-araw upang hilingin sa aking sarili ang pagbuo ng tiwala sa sarili. Pang-apat, malinaw kong isinulat ang isang paglalarawan ng aking tiyak na punong layunin sa buhay, at hindi ako titigil sa pagsusumikap, hanggang sa magkaroon ako ng sapat na tiwala sa sarili para sa pagkamit nito. Panglima, lubos kong napagtanto na walang kayamanan o posisyon ang maaaring magtagal ng mahabang panahon, maliban kung itinayo sa katotohanan at katarungan, sa makatuwid, wala akong gagawing transaksyon na hindi makikinabang sa lahat ng naaapektuhan nito. Magtatagumpay ako sa pamamagitan ng pag-akit sa aking sarili ng mga puwersang nais kong gamitin, at ang pakikipagtulungan ng ibang tao. Hikayatin ko ang iba na paglingkuran ako dahil sa aking pagpayag na maglingkod sa iba.
Aalisin ko ang poot, inggit, paninibugho, pagkamakasarili, at pangungutya, sa pamamagitan ng pagbuo ng pagmamahal sa buong sangkatauhan, dahil alam ko na ang negatibong saloobin sa iba hindi kailanman makapagbibigay sa akin ng tagumpay. Gagawin kong maniwala ang iba sa akin, dahil maniniwala ako sa kanila, at sa aking sarili. Pipirmahan ko ang aking pangalan sa formula na ito, itatalaga ito sa memorya, at uulitin ito ng malakas isang beses sa isang araw, na may buong pananampalataya na unti-unting may impluwensyahan nito ang aking mga pag-iisip at gawa upang ako ay maging isang self-reliant, at matagumpay na tao. Sa likod ng formula na ito ay isang batas ng kalikasan na wala pang taong nakapagpaliwanag. Ito ay nalilito sa mga siyentipiko sa lahat ng edad. Pinangalanan ng mga psychologist ang batas na ito na automatikong mungkahi at hinayaan ito. Ang pangalan kung saan tinatawag ang batas na ito ay hindi gaanong kahalagahan. Ang mahalagang katotohanan tungkol dito ay gumagana ito para sa kaluwalhatian at tagumpay ng sangkatauhan kung ito ay ginagamit ng nakabubuo. Sa kabilang banda, kung ginamit ng mapangwasak, ito ay masisira rin. Sa pahayag na ito ay maaaring matagpuan ang isang napakahalagang katotohanan, ibig sabihin na ang mga bumabas sa pagkatalo at nagtatapos sa kanilang buhay sa kahirapan, paghihirap, at pagkabalisa, ay ginagawa ito dahil sa negatibong aplikasyon ng prinsipyo ng autosuggest. Ang dahilan ay maaaring matagpuan sa katotohanan na ang lahat ng impulses ng pag-iisip ay may tendency na dinamitan ang kanilang sarili ng kanilang pisikal na kapantay. Ang subconscious mind, ang kemikal na laboratorio kung saan ang lahat ng mga impulses ng pag-iisip ay pinagsama, at ginawang handa para sa pagsasalin sa pisikal na katotohanan, ay hindi gumagawa ng pagkakaiba sa pagitan ng nakabubuo at mapanirang mga impulses ng pag-iisip. Gumagana ito sa material na pinapakain natin, sa pamamagitan ng ating mga impulses sa pag-iisip. Ang hindi malay na pag-iisip ay isasalin sa realidad ang isang kaisipang hinimok ng takot na kasing dali ng isasalin nito sa realidad ng isang kaisipang hinihimok ng katangihan o pananampalataya. Ang mga pahina ng medikal na kasaysayan ay mayaman sa mga paglalarawan ng mga kaso ng nagmumungkahi na pagpapakamatay. Ang isang tao ay maaaring magpakamatay sa pamamagitan ng negatibong mungkahi, kasing epektibo ng anumang iba pang paraan. Sa isang Midwestern na lungsod, isang lalaki na nagngangalang Joseph Grant, isang opisyal ng bangko, ay nanghiram ng malaking halaga ng pera ng bangko nang walang pahintulot ng mga direktor. Nawala niya ang pera sa pamamagitan ng pagsusugal. Isang hapon, dumating ang bank examiner at sinimulang suriin ang mga account. Umalis si Grant sa bangko, kumuha ng isang silid sa isang lokal na hotel, at nang matagpuan nila siya, pagkaraan ng 3 araw, siya ay nakahiga sa kama, umiiyak at umuungol, paulit-ulit na inuulit ang mga salitang ito. Diyos ko, papatayin ako nito. Hindi ko kayang tiisin ang kahihiyan. Sa maikling panahon ay patay na siya. Binibigkas ng mga doktor ang kaso ng mental suicide.